Ayun, so good day sa inyo guys. So meron naman tayong isang games na pinapreview sa atin. Ito nga pong si Crypto Gods natin. So medyo astig yung kanyang intro naman at actually bago pa lang itong si Crypto Gods natin guys. Kakatapos lang po ng kanyang pre-sale. Kaya pag tinignan mo yung pinaka-contract address natin sa kanya is wala ka pang chart na makukuha sa kanya. Pero available na po siya sa ating BSC scan. So ito po, i-copy mo lang to and then or i-click mo itong pinaka-BSC scan nila at makukuha natin yung kanyang pinaka-contract address naman. Ayan. So, available na siya. Meron po siyang about 74 million. Ang tawag po sa token niya is yung ating Crypto Gods or Gods token naman natin. Okay? So, ito yung kanyang pinaka-website. So, ilalagay ko sa description yung mga details po ng game natin na to. So, ano ba tong si Crypto Gods natin? Isa siyang virtual universe of fantasy heroes for P2P NFT gaming. So, sa gaming nga po ito. Tapos, pwede ka ditong makita yung ating white paper, yung kanyang tokenomics, at tapos yung kanyang play to earn features. Pero hindi pa masyadong tapos to kasi nga, katatapos lang po ng pre-sale nitong si Crypto Gods natin. So, ito yung mga characters na available sa kanya. So, join the battle of Sense. Sense yung tawag dun sa mga pinaka-characters natin. It is time for sustainable play to earn model giving real value to the investor's money, and then you can own aesthetically appealing NFT characters. Ayan. So, yung ating mga characters kanya naka-base sa mga elements. So, meron siyang fire sense, meron siyang water sense, earth sense, at saka yung ating pinaka wind sense naman. Ayan. So, yan po yung mga pwede mong bilhin na NFT characters sa kanya. So, ngayon, ano yung mga play to earn features? Siyempre, paano tayo kikita dito sa ating game? So, meron siyang tinatawag na Sense Combat. So, join an endless battle of Sense and Umbras. So, Umbras yung mga kalaban niya eh. And then, win rewards and then yung ating pinaka-token. So, by the way, pag tinitignan mo yung mga graphics ng pictures niya, so yung mga Sense natin, parang 3D yung style niya. Tapos, ito makita mo, maganda rin po yung artwork ng ating games. So, and then aside from Sense Combat, ayan, balik tayo sa play to earn, meron din siyang marketplace trading. Trade and earn in the marketplace using your trading skill. So, ito yung isang susunod na phase 1 na plano niya. So, sa phase 2, magkakaroon ka ng Alchemist Apprentice. So, dito naman, become an alchemist to earn 50% of each alchemical work. So, meron siyang sense transmutation. So, magbibigay siya ng 1,000 na value, most likely nung ating Gods token. So, meron ka din sa phase 2 niya yung ating sense rental. So, lease your sense for rental of other players. Ayan. So, kung medyo marami kang characters, marami kang pambili sa kanya, is pwede mong iparent. And then, meron siyang staking. So, common naman to sa mga games natin. Become a banker and stake your BNB equities to earn shares from the central bank's BNB process. So, pwede ka rin palang kumita dito ng BNB. And then, meron kang sense is pawning or pawning. Pawn sense to the game central bank or to other players. So, pwede mo ring i-pawn yung characters mo naman sa kanya. Ayan. So, with regards sa kanyang token distribution, ayan. So, may sound siya, di ba? Crypto Gods token known as SOL is a BAP20 token that serves as the main in-game currency in the Crypto Gods game Alphaverse. So, ito yung pinaka-cryptocurrency natin na pwede nating ma-earn later on dito sa ating game. So, we will only mint a total of 20 million SOL tokens as Crypto Gods initial supply for liquidity injections. Kasi in-game token natin to sa labas, yung ating Gods token. So, the rest of the SOL tokens will only be earned through playing. So, Crypto Gods can afford minimal and close to a non-existing developer share since it's made and developed by former NFT players. So, magagaling na players pala yung gumawa, who also happens to be a blockchain developers. Actually, mamaya makita natin, marami pong Pinoy devs na involved sa game natin na to. So, giving up developer share from Crypto Gods token allocation proves that taking profit from our own token creation is obviously not the best concept available and proven by everybody else before us. So, kukuha lang sila ng konting porsyento dito sa ating game. So, with regards sa kanyang tokenomics, so meron siyang model na pinapakita dito, yung kanyang tinatawag na pentagram model. So, tingnan natin kung masustain niya to. Kasi ang sabi naman niya, self-sustaining gear-like economic model. So, the pentagram is represented by Crypto Gods 5 main economic
pillars and it kinetically maintains a delicate balance of inflationary. Kasi pag bumagsak daw yung price ng SOL token natin ng 5%, so iangat niya yon. So kumbaga, i-stabilize niya. Pag bumagsak din siya, iangat din niya yung price, or pag tumaas, ibababa niya yung price. So meron siyang sarili na pang-balance ng ating SOL na token. When SOL taken price increases 10% of its ADP, average daily price, the community treasury smart contract auto triggers SOL token sell all order on market spending its SOL token reserve until the price decreases lower than the 10% na inakyat. So kumbaga, i-establish niya po yung presyo ng ating in-game na token. So maganda makita ko later on ano yung epekto nito sa kanya. So ito po yung kanyang pinaka-roadmap. So guys, kakaumpisa pa lang po nitong si CryptoGods. So make sure mag-due diligence kayo sa kanya bago kayo mag-invest para alam nyo po yung ginagawa natin. So ako, sabi ko sa inyo, nire-review ko lang po yung yung ating games para later on, sabi ko nga, pag pumunta ka na sa kanya, alam mo na po yung gagawin mo. So ngayon, tapos na tayo dito sa research, characters and UI designs, okay na. Nag-launch na rin po ng kanyang website, and then katatapos lang po ng kanyang private seed sale naman. Later on, marketing, IDO, play to earn quest, yung duel natin, then marketplace, and then coin market cap listing. So may mga phase 2 pa siya. So marami pa pong pwedeng mangyari dito sa ating pinaka-in games naman. Ayan. So meron siya mga partners dito, so nakalagay dyan. Wala pa siya sa PancakeSwap, tinitignan ko kasi nga pre-sale pa lang po itong nangyari naman sa kanya. So by the way, i-share ko lang yung results ng pre-sale. So nandito siya. I-click mo lang yan, and then i-link mo po yung yung MetaMask mo. And then makikita mo po yung kanilang nangyari doon sa kanilang pre-sale, which is yung check ko kasi yung magkano yung equivalent na price ng per token natin. So ngayon, pag clinic mo yung linilink mo yung MetaMask mo, ang sinasabi niya, sa 0.1 BNB, pwede kang makakuha ng 3,453 na Gods token. So gaano kalaki yan? Kasi yung 0.1 BNB, so kung hindi ako nagkakamali, is 2,300. So i-divide ko lang siya dito. So 3,453 divided by 2,300. So, kung tama yung calculations natin, yung per Gods token natin is 1.5 peso. So, mababa pa siya ngayon kasi nga pre-sale pa lang po itong katatapos niya. Ayan, congratulations, pre-sale has ended. So, tapos na po. So, wait na lang natin yung next na kung kailan siya magbibenta ulit ng tokens niya. After nun kasi, syempre, mag-i-start na yung pinaka-games naman natin. So, yun yung pinaka-white paper natin sa kanya. Ayan. So, pag pumunta ka dito sa shop, so, makikita mo po yung mga available na, na characters natin. Later on, is pwede mong bilhin, which is yung mga tinatawag natin na sense. Ayan. So, meron kang earth sense, meron kang water sense, yung wind, at saka fire sense naman. So, pwede mong i-approve yan. And then, pwede kang bumili. Later na yan, pag meron na po tayong available na Gods token naman sa kanya. So, sa marketplace, wala pa tayong masyado makita dito kasi nga, kaka-start pa lang po niya. So, ang mababasa natin sa ngayon is yung ating pinaka-white paper. So, na-download ko na yung white paper niya. Ito po yung makikita natin sa kanya. So, basahin natin ng konti para meron po tayong idea kung ano mismo yung meron dito sa ating pinaka-game. So, parang yung concept pala nitong si CryptoGods natin, kinuha dito kay Dota. So, inspired Dota 2, inspired play-to-earn NFT universe where everyone has the capability to earn tokens while playing and contributing to the ecosystem. So, maganda rin yung drawing niyan, as compared dun sa sa 3D image. Mas gusto ko yung yung 2D image po ng ating drawing. So, players can earn. So, ito yung paraan yung pinag-usapan natin kanina. Unlocking ancient stones and then get a chance of receiving high rarity. So, may hierarchy din po yung ating mga sense. So, playing combat to slay umbras, and then meron din siya mga treasure chest. So, parang mga packs yan na i-open mo. And then, selling treasure chest rewards in the marketplace. So, pwede mo rin siyang ibenta. Collecting and speculating on rare sense such as crystal, shadow, and holy sense. So, kasi depende sa rarity. Farming Gods token and Trinity keys, which are required in acquiring treasure chests. And then, players can earn our token, Gods token, which holds part of the game and holding Gods token, yung ating staking
naman sa kanya. So, ito yung sinasabi sa inyo kanina, may hierarchy ng rarity. Tapos, makita mo dito, yung chance na makapag-awaken siya or yun nga makakuha ka sa kanya ng magandang performance later on, 67% sa Ancient. And then, mas mahirap makakuha yung awakening chance is yung ating Immortal at 1%. Pero pag pinunta mo naman sila sa combat, ito yung parang ano niya yung ating ilang cycles pwede mo siyang gamitin. So, 10 times lang itong si Ancient and then 22 times itong si yung daily combat spirits nitong si Immortal natin. Siyempre, mas mataas yung ano niya, yung rarity. So, mas mataas yung daily combat spirits na available sa kanya. So, to start playing Crypto Gods, you first need to acquire Sense character. So, pwede kang makabili. Di ba nakita nyo kanina, pwede kang bumili kung meron kang Godstone. Or you can buy Ancient Stones from the God Shop and transmute into Sense. Then you can also directly buy Sense on the marketplace. So the price of Ancient Stone is 2,000 gods. So almost, di ba nakita natin, 0.1 BNB. Pwede ka nang bumili ng isang Ancient Stone. And then buying Ancient Stones may have the chance of acquiring a much more rare and valuable Sense naman. Okay? So ito yung token. So tingnan ko na dito sa ating PooCoin. So wala pa naman. Pero available na po siya. And then nandun na nga po yung ating mga contracts naman sa kanya. So, Sense Combat. So, ito yung pinaka-daily quest. So, kung saan pwede kang mag-earn sa kanya. Kailangan mo ng daily sign-in, tapos meron kang 4 na slay na umbras. So, yun yung, kumbaga, i-defend mo yung sarili mo or ito yung kalaban mo, yung umbras naman. Slay umbras, Crypto Gods, Sense, hones their skill and fighting prowess by slaying umbras every day. So, meron tayong dito, reward system. So, the combat result will then be rolled out by the game and records the company history of the blockchain. If the player wins, she will receive God's token, rewards, and combat experience. So, dalawang pwedeng makuha. Pero pag nag-loss ka, she will receive minimal combat experience without God's token. So, kailangan mo manalo dito sa game natin. So, ito yung kanyang base reward. So, depende siguro sa results ng laban mo. So, meron siyang base reward. So, ina-assume ko ito is God's token, which is, halimbawa, 165. So, dito sa rarity na 1, meron siyang level bonus na ibibigay. So, ito yung odds ng winning natin sa kanya. Halimbawa, kung 165 yan, 165 times 1.5. So, in pesos yan. So, 247 pesos. Pag nakukuha ka nung pinaka-base rewards natin na 165, which is mataas siya, di ba? Kung titignan mo siya. So, depende na lang kung ilang beses mo pwedeng gawin to, yung ating force lane umbras na gagawin sa kanya para makuha mo yung pinaka-minimum na reward naman sa kanya. Ayan. So, may potential, kumbaga, sa pwede mo makuha dito sa game. So, ang sabi naman ng iba, so kaya niya bang i-sustain yung ganyang kalaki na rewards? The God Shop sells different treasure chests in the game. So, players can acquire these treasure chests in exchange for 1 Trinity Key and 1,000 God's Token. So, meron siyang makukuha dito kasi pag meron kang nakuha mo tong combination na to. So, meron tayong tinatawag na Ancient Chest, Crystal Chest, Shadow Chest. Pero yung Ancient, yung pinaka-available natin, pag meron ka nitong dalawa na to, random Ancient Stone, God's Token, and then uncommon na mga legendary items. So, pwede mong pang upgrade ng characters mo naman. 74 million po yung kanyang current supply. So, ito yung distribution naman niya and unlocking. So, ito yung tinitignan natin, hinahanap natin minsan sa game kasi dapat nakalock siya para hindi tayo buhusan ng mga developers natin. So, meron siyang unlock dito, medyo malaki 35%, pero gagamitin niya sa rewards. So, the rest, meron siyang unlock siya after per month, 20% per month na yung mga partners, advisors. So, kailangan nila ng capital din naman. So, yung core team. So, ito yung sinasabi sa inyo kanina. Merong mga Pinoy na involved. US po yung pinaka-head nila. Si Nick, yung founder. And then, meron tayo si Nathan, co-founder. So, mga Pinoy po yan. So, realistic naman yung mga nakita natin na picture. So, totoo po yan na mga Philippine developers. Si Mark Go, Marvin Chai. So, wala siyang picture. And then, yung pinaka-team niya, Marvin G. Kita mo, puro Pinoy. Pinoy karamihan po sa kanila. So, real po yung mga picture. So, pwede nyong i-verify.
kung existing po yung kanilang mga Facebook accounts naman. Pero tingin ko mukhang okay naman eh. So, meron siyang mga pangalan. So, pwede nyo pong i-double check yung ating mga pinaka-developers naman. Okay? So, yun po yung ating snapshot dito sa ating game. So, ganda ng soundtrack nitong si CryptoGods natin. So, balik tayo sa kanyang home. So, abangan natin guys yung mga next na activities na i-update nitong si CryptoGods. Alam ko po, marami na sa mga Pinoy nakabili na ng token sa kanya kasi nga tapos na po yung kanyang pre-sale. Tayo na hindi pa masyadong nakakuha sa kanya and then kaka-review pa lang natin sa kanya, hahabol na lang tayo sa mga next na sale po ng kanyang tokens naman. So, as always, make your own due diligence po sa game natin. So, ikaw po yung mag-decide kung okay sa'yo, then papasukin mo siya. Pero pag hindi, syempre, wag na lang, di ba? So, depende yan sa discretions naman natin. Okay? So, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na Crypto Koto channel. So, i-check mo yung ating mga reviews and see you again sa ating next crypto vlog.